Alright, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, welcome back po sa ating munting channel, Jun Pinas. Grabe po itong ginawa ni PBBM dito kay Mima Alicia. Alamin po natin kung ano po ito. Ayan, pero bago po ang lahat, huwag niyo po sanang kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po. Umpisahan na po natin. Alright, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, welcome back po sa ating munting channel, Jun Pinas. Grabe po itong ginawa ni PBBM dito kay Mima Alicia. Alamin po natin kung ano po ito. Ayan, pero bago po ang lahat, huwag niyo po sanang kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po. Umpisahan na po natin to. So, eto mga sangkay, ang tindi ng ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos dito kay Mima Alicia. Hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Pag-usapan po natin itong matinding ginawa ngayon ng ating presidente dito kay Mima Alicia. Talaga nga namang magugulat kayo, no? Anyway, bago tayo magsimula, sa mga hindi pa po dyan nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, ang ating nga pong presidente may ginawa kay Mima Alicia matapos po ang pagpapatumba sa kanya. Nakakalungkot, no? Hindi ko pa rin talaga akalain mga sangkay na nangyari ito. Parang ganun po kabilis po talaga ang buhay, ano? Kaya ako, lagi ko po itong sinasabi na maigi, maglingkod po tayo. Okay, tama naman po itong sinasabi ni Sangkay dyan. Ayan, mabilis po talaga ang buhay. At kaya doon po sa mga nangbabash po dito kay Mima Alicia, grabe po, no? Kahit patay na po yung tao, kung ano-ano pa po napaka masasamang salita na parang hindi po natin kayang tanggapin sa isang Pilipino yung ganoon pong salita na maririnig natin sa kapwa natin Pilipino na tuwang-tuwa pa kahit po mayroon na pong namatay na tao. Well, paano po kung sa inyo po yan nangyari? Halimbawa, sa pamilya nyo, may namatay po sa isang pamilya nyo, then ibinash po sa social media ng maraming Pilipino at pinagtawanan po ni Yurak, Binaboy, kung ano-anong masasamang salita ang narinig nyo laban sa pamilya nyo. Matutuwa po ba kayo? Di ba hindi? So, nasa yung pagka-Pilipino ninyo? Doon po sa mga grabe po kung mang-bash, doon po sa taong wala na at hindi na po makakasagot. Yun po yung nakakabwisit dito eh. Lalong-lalo na po yung mga kampo ng DDS na yan. Sila Maharlika, sila Bugris, etc. Sila Banat Bay. Grabe, wala ba kayong pamilya? Tsaka kung meron man kayong alita nitong sila Mima Alicia at sa panig ng DDS vloggers, hindi po yan karapat-dapat o hindi po katanggap-tanggap ang inyong mga komento at mga pinagsasabi at pagpapakalat ng mga fake news dito po sa taong hindi na makakasagot sa inyo. Isipin nyo na lang po kung bumaliktad po yung sitwasyon at sa pamilya nyo nangyari yan or sa inyo nangyari yan, tapos binash kayo ng karamihan ng mga taong hindi mo alam kung ano yung pag-iisip na kahit hindi naman nila kilala itong tao, basta napapanood lang nila, nagmumura, kung ano-ano po yung sinasabi, may natutuwa doon po sa mga emojis na ha, napakadami po, libo po. Paano kung sa pamilya nyo nangyari yung ganitong sitwasyon at binash din po kayo? Diba? Isipin nyo na lang po yan. Lahat po tayo darating sa point ng kamatayan. At anuman po ang dahilan, hindi po dapat yan ikinatutuwa. Bagkos magbigay po tayo ng simpatsya
Kung hindi nyo po kayang magbigay ng sipatya dito kay Mima Alicia, dalangin nyo na lang po yung kanya pong bangkay at magbigay na lang po kayo ng simpatya dito po sa kanyang pamilya. Sa ating Panginoon because we don't know our future. No, at least yung kaluluwa po natin, yung pag may relationship ka kay Lord, pinaglilingkuran mo ang ating Panginoon, nakakasigurado ka sa iyong buhay. Ngayon, tayo ay nakikiramay sa pamilya ni Mima. Tayo po ay nananalangin na mabigyan po ito ng hustisya po talaga. At hindi na po ito maulit sa kahit na sino. Sana nga maging otoritarya na bansa na po tayo para kahit paano maibsan po yung mga ganitong klaseng pangyayari kasi bago po ito maganap. Meron na pong mga nangyayari, 'di ba, sa Pilipinas. Halimbawa na lang yung motorcycle taxi, 'di ba? Yung rider. Yung iba ngayon mga sangkay na mga Isingit ko lang guys alam nyo ba yung rider na pinatay? Umamin po yung suspect na siya po ay isang DDS. Nakakalungkot guys, no? Kasi, tawag dito, yung mga nagtatanggol po dito sa mga Duterte, hindi ko po alam kung saan nyo po kinukuha yung pag-iisip ninyo. Kahit nakikita na ninyo at tinatampal na po kayo ng katotohanan, iniidolo nyo pa rin po yung isang tao na ito. Hindi ko po kayo maintindihan. rider naglalagay na po sa likod nila na wag nyo akong itutumba, maawa kayo, may pamilya ako. Ito pa Grabe, naman no? si Mima ay mga sangay breadwinner po ito ng kanilang pamilya. So siya po talaga yung sumasalo sa mga obligasyon. At ngayon, mga sangkay, ito na po ang nangyari. Nakakalungkot man. Pero, ito ang good news. Okay. Ipinag-utos daw po ni Pangulong Bongbong Marcos ang full assistance. Dahil po dito sa nangyari kay Mima. Kasama na po dyan yung investigasyon at marami pa pong iba mga sangkay ngayon na gastusin sa kanyang pagkawala sa ating mundong ibabaw. Ayan o, President Ferdinand Marcos Jr. has ordered the government to provide full assistance for Mima Alicia. Na alam po natin na solid PBBM vlogger po ito. No? At hindi po natin alam mga sangkay kung ito po ay dahil po sa politika o mayroon pong kinalaman dito yung kanyang dating karelasyon. Yun po kasi ang may mga information na lumalabas. So, we are praying for justice, no? Ayon po dito, the President also directed authorities to conduct a thorough investigation to determine the circumstances surrounding her death and identify those responsible. So, according to initial statements, the administration is committed to ensuring the investigation is carried out fairly and without interference. So, sana mga sangkay na lumabas po talaga kasi I think lahat po ata ng mga pro-government vloggers ay malungkot po sa nangyari ngayon kay Mima Alicia. At kung ito ay pagpapahinto sa kanyang free speech, nakakakilabot ito, nakakatakot. Pero ang pinakatinitingnan po talaga dito, ibang anggulo. Yung politika, pangatlo na lang mga sangkay. So at least ang gagawin ni PBBM is ibibigay po talaga sa pamilya ni Mima ang full assistance. So kung anong kinakailangan, ngayon mga sangkay ibibigay na po. O ibinigay na nga po ata mga sangkay at tuloy-tuloy po yung pagtulong.
Officials said all available evidence will be examined as authorities work to establish the facts of the case. The incident has drawn public attention from various sectors for accountability and transparent investigation. Ay, nako, mga sangkin, nakakalungkot, no? Ayan, no? Bibigyan ng full assistance. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbibigay ng buong suporta na kinakailangan tulong sa pamilya ni Mima Alicia. Yan, no? Ayon sa Pangulo, sisiguraduhin ng pamahalaan na maipagkakaloob ang lahat ng nararapat na assistance sa mga naulila habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon. So sana mga sangkay talaga maano to. Nang sa ganun, hindi na po maulit yung nangyari. Diyos mio Maribar. Kaya tayo, bagamat hindi po natin alam kung ano po talaga yung ano dito, mga sangkay dyan. Kalma po tayo, ha. Matuto po tayong prumeno. Kasi napakadelikado ng panahon ngayon. Inatasan ni Pangulong Marcos ang mga kinauukulang ahensya na pabilisin ang pag-iimbestiga upang agad matukoy, madakip at mapanagot ang mga nasa likod. So sana, no? Mapabilis po talaga. Ayan, ito naman po ang ginagawa ngayon. Ang Northern Police District bumuo na ng Special Investigation Task Group. Ito po ay ang tinatawag na Task Group Mima. So talagang didikdikin ang dapat dikdikin, mga sangkay. Aalamin po talaga. So ako po ay nananalangin na sana sa lalong mabilis sa panahon, mabigyan po talaga ng hustisya si Mima Alicia. Nakakalungkot, no? Ito po, ang tawag pala dito, NPD ng SITG Mima. Para mapabilis at mapalalim ang investigasyon sa nangyari sa kanya. Ngayon, may mga lead naman na. Actually, meron na po silang tinitingnan kung sino. Abangan na lamang po natin. Alright? So, ano po ang inyong opinion sa ginawa po? So, ito guys, doon po sa, tawag dito, nanunuligsa dito po kaya Pangulong Bongbong Marcos na pinabayaan daw po itong si Mima Alicia. Ito po, lahat po halos ng kailangan ng mga expenses, lalo na po sa pamilya niya, ay ibibigay po ng buong buo ng ating Pangulo ang tulong na kinakailangan. At bumuo din po ng Special Task Force para po matuntun talaga kung sino po yung ugat nito. Ayan, kaya sana po hindi lang po ito matapos sa pagluluksa. Datapwat, sana po yung pinakaugat, yung nag-utos po napatayin po si Mima Alicia ay mabigyan ng linaw at mabigyan po ng totoong katarungan ito pong si Mima Alicia. Kaya sana po doon po sa mga nagpapakalat ng fake news sa side po ng DDS, tumigil na po kayo. Kasi hindi na po makakasagot itong binibigyan nyo ng fake news. Ang dami nyong pinakakalat na fake news kesyo kaya namatay dahil sa pera. May pinakalat kayong screenshot ng conversation na halatang halata namang hindi totoo. Kaya sana, kung hindi nyo po kayang makisimpatya dito sa kay Mima Alicia, sana kahit yung pamilya niya na lang, bigyan nyo na lang ng galang. Sana. Kasi lahat po tayo dadating po sa point na tayo po ay mawawala. Mahirap po kung bumaligtad yung sitwasyon at sa inyo po mangyari yung ganito. Tapos, i-bash po kayo at kung ano-anong masasamang salita ang tanggapin ng pamilya ninyo na nabubuhay pa. Dahil namatay po kayo. Kaya sana please, igalang na lang po natin ito pong nangyari or ito pong pagkamatay ni Mima Alicia.
Ayan, maraming salamat po. Pakilagay na lang po ang inyong mga komento dyan sa baba sa comment section para mabasa po natin. Maraming salamat po. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.